Magandang gabi sa inyong lahat. Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo upang isalaysay sa inyo ang Part 19. Simulan na natin. Subalit laking gulat ng taga-Caryo dahil ay hindi na tumuka pa ang kalaban. Panay din ang pagtulo ng dugo nito doon sa tinamong sugat. Narinig pa niya ang lalaking nasa gilid at nagsalita ng, Ang lakas naman makadaya ng laban na yan. wika ng isang may katandaang lalaki. Matapos nun, lumabas na rin sila ng ruweda at kinuha ang panalo sa labas. Habang ang kanyang kaibigan na si Goyo at Leroy, lumapit yun sa lalaking kalaban upang kunin ang bihag. Habang nakaupo silang dalawa ng kanyang kapatid, narinig pa niyang magsalita ng, Huy kuya, baka naman may balato naman ako dyan. Nakakapangawit kaya itong mga manok mo. At saka ang swerte natin ngayon ah. Tingnan mo, nakadalawa na tayo oh. Wika ng kanyang nakakabatang kapatid. Nang marinig niya yon, kaagad naman niyang sinabi dito na huwag siyang mag-alala dahil pag-uwi, doon na lang niya ibibigay. Maya-maya pa, nasipat nila sila Guyo at Leroy habang kasama nito ang tatlong kaibigan ni Manong Mondo. Habang nag-uusap-usap ang mga ito papalapit sa kanilang dalawa. Paglapit ng mga ito sa kanilang dalawa, nagwika naman sa kanya si Don Lucio ng, Nuli, di kaya walang tari ang kalaban. Tingnan mo, wala na namang galos itong manok mo. Sa tingin mo, makuha mo ang kampyonato sa gabing ito. Wika ni Don Lucio. Nang marinig ito ni Nuli, nakangiti naman itong sumagot ng, Hindi ko po masabi boss. Hindi naman tayo ang humawak sa tari. Yung manok ho. Wika dito ni Nuli. Nang marinig yun ni Don Lucio, tumawa lang naman ito. Tama nga naman. Pero sa tingin ko, makakamit mo ang champion ng gabing ito. Ikaw pa. Wika naman dito ni Don Lucio. Habang ang mga kasama naman ito, doon ay nakatingin sa kanya. Habang nakikitawa din. Maya-maya pa, nagsihanda na rin sila Guyo dahil papalapit na ang una nilang sultada. Ang kaibigan nito na si Leroy ang nagkakabit ng tari dahil yun ang master kumpara kay Nuli. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan ang pumasok sila Guyo at Leroy doon sa may ruwida. Kagaya ng nakagawian ng ibang mga sabungero, pinapalakad-lakad na muna ang mga manok bago yun ilaban. Dahil dito, binabasi ng iba kung maganda ang pagkakabit ng tari. Nang maghudyat na ang sentensyador na bibitawan na ang mga manok, maigi namang pinapanood nitong sinuli ang manok ng kanyang kaibigan ni si Guyo. Pagdikita ng dalawang panig, kaagad nagpakawala ng kanya-kanyang atake ang mga manok. Kagaya ng ordinaryong labanan ng mga manok, nanalo nga ang kay Guyo. Subalit nagtamo yun ng sugat. Kahit gaano pa kalakas ang breed ng manok mo, hindi yun imposibleng hindi tatamaan ng tari sa kalaban. Kahit ganun pa man, para kay Guyo, masaya siya doon sa kanyang manok. Masaya din naman si Nuli para sa kaibigan niya dahil palagi niya itong nakakasabayang nagsasabong kahit nung kasulukuyan pa siyang nagsisimula. Hanggang sa dumating na ang pangatlong laban nitong si Nuli at dito na mas lalong sisikat si Nuli dahil sa magaganap. Mas lalong namangha itong sinuli sa kanyang gamit nang ikabit niya yon sa isang manok niyang anak sa mga palagi niyang inilaban. Bali ayon sa kanya, ginagamit niya yon sa manok na nag-iedad na 8 buwan. Unang-una kasi niya yung gagamitin sa mas batang manok, kaya't nag-alangan siyang ikabit yun doon. Habang nagtatadi siya ng manok, nagwika naman sa kanyang likuran si Don Lucio. Kasama nito ang dalawa pa niyang kaibigan
na nagngangalang John at Ragas. John, halika nga. Ganito ka dapat magtari. Panoorin mo itong sinuli. Baguhan pero malakas. Walang sabit, di ba? Patawa-tawa nito sa kanyang mga kasama. Kung sa pangatlong laban na ito, diyan ako bibilib lalo sa'yo, Dong Noli. Wika pa nito kay Noli sa taong nanggangalang John. Nang marinig yun ni Noli, pangisingisi naman siyang sumasagot ng, "Di ko nga alam kung saan puntaryan ang tari na to eh. Patsamba na lang." Nang marinig yun ng mga kaibigan ni Manong Mondo, napapawika pa ito ng, "Kakaiba nga." Muli niyang ikinabit ng palihim ang kanyang birtud doon sa paa ng manok niyang ilalaban. Kahit kinabahan siya ng mga oras na yon, nagkunwari talaga siyang batikan sa pagtatari upang hindi paghinaan ang mga pupusta sa kanya. At kahit sila Guyo at Leroy, aminadong hindi nila alam ang sekreto nitong sinuli. Pagpasok niya sa loob ng ruweda, muling naghiyawan ang mga tao doon dahil nasipat na naman siya doon sa ruweda. Napatitig naman siya sa kanyang mga kalaban dahil mayroon na yung kasamang isang matanda na may hawak-hawak na tungkod. Hindi lang naman niya yun pinansin, baka isa din yun sa kasama ng kanyang makakalaban. Subalit nang magkalapit sila ng matanda na yon, bigla siyang natigilan. Nang biglang uminit ang kanyang medalyon na bigay pa ni Manong Duming. Akala niya siya lang din ang nakakaramdam ng ganon. Subalit maging ang matanda pala. Kaya't ang nangyayari, nagkatitigan silang dalawa ng matanda. Doon siya halos hindi makahinga nang masipat niya ang mga mata ng matanda na purong itim. Nang makita niya yon, kaagad siyang dumistansya rito dahil mas lalong umiinit ang kanyang kwintas. Magamat alam niyang may aral ang matanda panig sa kaliwa, hindi naman niya alam kung aswang ba yun o barang, or isa pa, manlalason. Doon niya napagtanto na may ginagamit din ang kalaban ng mutya. Yun nga lang, sa kaliwa yun napapanig. Sa madaling salita, mayroon yung mutya panig sa demonyo. Nang malapit ng bibitawan ang mga manok, nagtaka naman siya dahil ang kanyang bulang, pinunasan yun ng alalay ng taga-karyo, subalit sa kalaban ay hindi. Bagamat duda siya na may manlalason sa kanyang makasagupa, nagtiwala pa rin siya sa kanyang sarili. Ano naman ang magagawa ng lason kung hindi yun makakatama sa kanyang manok? Nang bibitawan na ang mga manok, nasipat niya ang kalaban na bahagyang ngumingising nakatingin sa kanya. Pagsangkaan ng mga manok, bigla naman siyang natigilan nang maghiwalay ang dalawang manok ng distansya. Di ba kapag nagsalpukan ang mga manok, tuloy-tuloy ang laban? Pero sa pagkakataon na yon, nagkadistansyahan ang mga manok at para bang nagpakiramdaman yun sa isa't isa. Tinaboy-taboy pa yun ng taga-karyo upang magsalpukan muli. At nang magharap ang mga manok, tuloy-tuloy na ang paluan ng mga yon. At kitang-kita niya na dihado sa sabayan ang kanyang manok. Subalit bigla namang nakakaramdam ng hilo itong sinuli nang marinig niya sa kanyang isipan ang boses ng ermitanyong nag-usal sa isang dialektong hindi niya maintindihan. Boses yun ni Ermitanyong Duming. Habang napasandal siya sa ruweda, nasipat naman siya ni Guyo kaya't nilapitan siya nito. "Par, okay ka lang ba? Para kang inaantok dyan ah." Wika nito sa kanya. Nang medyo maalimasmasa na siya, nakita niya ang matandang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. At kasabay nito, ang pagsisigawan ng mga tao dahil tinamaan ang tali ng tari sa kalaban upang magriresulta yung kumalasyon sa paa ng manok. Dahil sa nangyari, wala ng kalaban-laban ang katunggalin nito at pinaulanan yun ng palo ng manok ni Noli. Siyang dahilan
para mangisa yon. Dahil sa nangyari, biglang pumasok ang tatlong kaibigan ni Manong Mondo, kabilang na dito si Guyo at Leroy. Habang ang kanyang kapatid naman, parang baliw yung nagsisigaw sa labas dahil nga nakuha ni Nuli ang kampyonato sa derby. Dahil sa kanyang pagkapanalo, kaya tinanghal itong sinuli sa paderbing yon na isang best breeder ng mga manok. Dahil tila babato ang katawan ng kanyang manok. Dahil sa tatlong laban niya, ni isa walang galos yon. Bukod sa breeder siya ng mga manok, pinarangalan din siya bilang the best gaffing o mabangis na tagatadi. Dahil siya lang din ang nagkakabit ng tari sa kanyang ilalabang manok. Maraming nagpakilalang mga victim na sabungero sa kanya kung taga saan siya, saan ang farm niya, at saan niya nakuha ang palahi niyang manok. Basta maraming usapin na mga sabungero lang ang nakakaalam. Imalay ko ba, di ba? Narrator lang ako dito. Sinabi naman niya sa mga ito na naroroon ang kanyang manukan sa may medyo kabundukan na. Sinabi ng mga ito na dadayo sila sa lugar nila Noli makalipas lang ang ilang araw upang makita ang kanyang manukang sinasabi. Bago niya inilaban ang pangatlong manok, halos mag-alas 5 na yon ng hapon. Pero ang matandang kasama sa kanyang nilalabanan, kahit palabas na yon, mainit pa rin ang pagtingin nito sa kanya dahil nagawa niyang nabasag ang sumpa ng kalaban. Siya ang pinakaunang nakakamit ng champion ng gabing yon dahil ang iba, nakakuha lang yun ng 2 panalo. Ang iba, 1. Pero ang iba, wala din. Walang-wala. Dahil nga ang patakaran ng sabungan na yon, 3 lang ang uuwing champion. Kaya't inantay pa niya sila Guyo at Leroy kahit magagabi na talaga. Subalit 2 lang ang nagtatakumbay sa mga manok nila Guyo na mananalo sa sabong na yon. Yung isa, tinalo yon. Kahit malaki ang perang na panalunan nila Noli, binigyan pa din siya ng pabalato doon sa mga kaibigan ni Manong Mondo bago yun umuwi. Kaya't matapos nun, kahit 2 lang ang nasungkit nila Guyo, masaya pa rin silang umuwi. Pagkarating ng pangkat nila Noli sa kanilang barangay, nagpaalam na sa kanya sila Guyo na lilihis na sila ng daan papunta sa mga bahay nila. Par, pasensya ka na ha. Di ka na namin masamahan sa bahay nyo. Kasi alam mo naman, magluluto din kami sa bihag namin. Pero huwag kang mag-alala par, mamaya pupunta kami sa bahay nyo. Magdadala kami ng tuba at pulutan. Pamaalam ni Guyo at Leroy sa kanya. Wala problema yan par, malapit lang naman dito ang bahay namin. Basta mamaya ha, punta ka sa amin. Sagot naman niya dito sa kanyang kaibigan. Kung kaya't matapos noon, nagkanya-kanya na sila ng daan habang naglalakad silang 2 ng kanyang kapatid papunta sa entradang daan ng kanilang bahay. Napangisi naman siya ng bahagya nang maramdaman niya ang presensya ng ermitanyo. Hindi nga siya nagkamali dahil nasipat niya ang ermitanyo sa kanilang kubong tinatambayan. Kasama na nito ang kanyang ama habang kausap ang 2. Kaagad silang lumapit doon at bumati ng magandang gabi sa ermitanyo at sa kanyang ama. Magandang gabi din sa iyo, iho. Kamusta naman ang lakad nyo? Hindi ka ba nausog doon? Pabirong wika sa kanya ni Manong Duming. Okay naman Manong. At saka may dala kaming bihag dyan eh. Sagot naman niya rito. Nang marinig yun ng kanyang ama at ng ermitanyo, biglang inilapag ni Mayok ang sako niyang daladala na may lamang manok. Pagtingin doon ni Manong Duming, napawika ito ng, Aba, sineswerte yata itong anak mo, Luisito. 3 bihag na naman dala nila. Matanong kita Noli, saan ba kayo dumayo ng Tigbakay? Hindi pa man nakasagot itong sinuli
Kagad nang sinabi ni Mayok, nang sumali kami sa derby at nag-champion nga si Kuyay. Nang marinig yun ng kanyang ama, nanlaki ang mga mata nito dahil hindi basta-basta ang pumasok sa pasugalan na yon, dahil mga mayayamang hasindiro lang ang kadalasang papasok doon. Nang marinig yun ng kanilang ama, napawi kayo ng, Noli, huwag kang basta-bastang pumunta doon. At sana hindi ka napasama sa mga sindikato doon. Tandaan mo yan. Wikang pag-alala ng kanyang ama dahil tila ba imposible yun para sa kanya na mananalo sa derby. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, mismong si Manong Duming ang nagpatunay na may taglay na kakayahan itong sinuli na may tanging swerte sa sabong lang. Dahil sa paliwanag ng ermitanyo, doon na kumalma ang kanyang ama at sinabing lulutuin na lang niya ang manok. Manong, kamusta na ho pala kayo sa bundok? Medyo matagal rin tayong hindi nagkikita. Tanong niya sa ermitanyo. Okay lang naman, Ole. Pasensya ka na ha. Madalang na lang akong makababa dito. Wika naman ang ermitanyo. Ayon kay Manong Duming, kaya madalang na lang siyang makababa ng bundok dahil sa meron itong kasalukuyang sinasanay na disipulo para maging tagasunod ng kanyang mga yapak. Ayon pa sa ermitanyo, kung hindi lang pinili nitong sinuli na mamuhay ng normal, siya ang gagawing disipulo nito para maipasa ang lahat ng aral na alam ng ermitanyo na yon. Nang marinig yun ni Noli, nakaramdam naman siya ng konting kirot sa kanyang puso dahil sa pagtanggi niya noon sa alok nito sa kanya. Subalit minaninindigan talaga nitong sinuli na ayaw niya sa ganong buhay. Nang marinig ng ermitanyo ang kanyang mga sinasabi, nagwika naman sa kanya ito ng, Huwag kang malungkot, Nole. Alam ko ang nararamdaman mo bilang tao. Hindi porke na hindi mo tinanggap ang mga alok ko sa'yo ay magbabago na rin ang tingin ko sa'yo. Kaya nga kita ginagabayan upang kahit umunlad ka man sa buhay, mananatili ka pa rin mapagkumbaba sa kapwa at may respeto sa kapwa-tao. Sana hindi magbago ang ugali mo, Nole, sa mga panahon pang lilipas. Huwag mo rin kalimutang tumulong sa mga taong labis na nangangailangan kung may sobra man. Tandaan mo, Nole, sa mundong ginagalawa natin ngayon ay patuloy itong umiikot. Kaya't posibleng pagising mo bukas, ikaw naman ang nasa baba. Pangangaral ng ermitanyo sa kanya. Nang medyo napapaiyak na itong sinuli, biglang nag-iba ng kwento ang matanda. Tama na nga yung drama. Wika ni Manong Duming sa kanya. Maya-maya pa, habang nag-uusap pa silang dalawa, tinawag naman sila ng ama ni Noli doon sa mismong bahay nila. Tinawag sila ng kanyang ama upang kumain ng hapunan. Yun nga, nasa kubo sila nagkwentuhan, di ba? Pagkatapos kumain nila Noli at ng pamilya niya, may sinabi ang kanyang ama patungkol sa kanyang manukan. Nang lumabas siya ng kanyang bahay, nagwika sa kanya ang kanyang ama ng, Noli, ayusin mo nga bukas yung koral ng mga manukan mo. Kanina may nakita kong itim na asong umaligid sa labas ng manukan mo. Baka ligaw na aso yan at pagdiskitahan pa yung mga alaga mo. Kukuha ka na yata ng tauhan mo para maging alalay mo sa mga alaga mo. Kaya mo namang mapasahod ang mga yan eh. Maraming bumili sa mga bagong labas mong palahi kanina. Wika sa kanya ng kanyang ama. Nang marinig niya yon, sinabi naman niya rito na pag-isipan na muna niya. Hindi kasi biro ang mag-alaga ng mga manok na 2 hektarya dahil kailangan mo yung tutukan ng araw-araw. Kung hindi pa siya tinulungan ng kanyang mga kapatid, malamang hindi niya yon kinaya. Habang tumambay sila Noli at Manong Duming sa may kubong walang dingding, doon sa gitna ng kanyang manukan, nasipat nila sila Guyo at Leroy
na may kasamang isa pang lalaking kababaryo niya na nagngangalang Romel na isa ding nag-alaga ng mga manok na panglaban din doon sa kanilang baryo. Nang makalapit na yun sa kanyang kubo, nasipat nila ang dala nitong tuba habang may dalang pulutan. Subalit biglang natigilan ang mga ito nang makita nila si Manong Duming na kasama ni Nuli doon. "Hoy par, tuloy kayo." Oo nga pala si Manong Duming, kaibigan ni Itay ang nakatira doon sa bundok. Bungad na wika ni Nuli sa mga ito dahil tila ba nabigla din sila Guyo dahil una kasi nilang nakita ang matanda maliban lang sa nagngangalang Romel. Dahil nakita na nito si Manong Duming na sumali sa subukan ng abilidad. "Oy, magandang gabi sa'yo, Manong. Pasensya na ho. Una ko kasi kayong nakita dito eh." Wika dito ni Guyo. Huwag kayong matakot, iho. Magandang gabi din sa inyo. Mukhang masarap yata yung dala nyo ah. Tuba ba yan? Wika ni Manong Duming sa mga barkada ni Nuli. Kaya't hindi kalaunan, naging komportable na ang mga ito dito sa matanda na si Manong Duming. Panay lang naman ang kanilang kwentuhan doon sa mga nangyari sa lakad nila Nuli doon sa derbe. Hanggang sa sinabi ng kaibigan nila Guyo na si Romel na putok raw ang pangalan ni Nuli sa kanilang lugar dahil nag-champion ang kanyang mga manok noong araw na yon. Ayon pa dito, may mga nagtatanong din sa kanila kung saan daw nakatira ang nagngangalang Nuli dahil dadayo ang mga ito upang bibili ng kanyang mga palahing manok. Sinabi lang naman ni Nuli na ayos lang sa kanya kung dadayo ang mga yon sa kanya dahil na rin sa mga bili ni Manong Duming na huwag pagdadamutan ang mga yon dahil baka dumating sa puntong baka nakawin ang kanyang mga alaga. Akala kasi talaga ng mga nakilala sa kanya ay maganda ang lahi ng kanyang manok. Kaya't kinabukasan, hindi nga sila nagkakamali dahil mayroong dumayo sa kanilang manukan na nanggaling pa sa ibang mga lugar at ang iba pa dito ay may dalang mga makalumang motor at mga sasakyang pangbundok. Akala niya ang lahat ng dumayo sa kanya ay bibili lang yun ng mga manok. Subalit nagkakamali siya. May iilan ding nagdadala ng kanilang mga manok upang subukan umano ang lahing nananalaytay sa manok ni Nuli. Ayon pa kay Nuli, ang hinahanap ng mga ito ay ang sa mga abilidad sa manok na palaban sa ruweda kapag pinagharap ang mga ito. Dahil ayon pa sa kanyang mga nalalaman, pinaghalo ang breed ng isang manok sa 4 na lahi ng mga mahusay na breeder upang magkaroon ito ng cutting ability doon sa laban. Subalit dahil nga baguhan lang si Nuli sa mga ganon, hindi pa niya gaanong naintindihan yon. Dahil ang bihasa sa mga ganon, sila Umar at si Manong Mondo. Pagharap nilang dalawa ni Nuli at Manong Duming sa mga bisita nila, ay masaya naman nila itong binati. Paglapit ng mga ito sa kanilang dalawa, kaagad nagtanong ang mga yon ng, "Magandang araw sa inyo mga Ginoo. Kayo ho ba ang nangangalang Nuli?" Tanong ng isang lalaking medyo may kalakihan ang katawan. Nang marinig ito ni Nuli, sinagot naman niya ito ng, Ako nga ho. Bakit? Anong kailangan nyo?" Sagot niyang malumanay na boses dito. Naparito kami upang makilala kayo Nuli. Kagaya mo, isa din kaming breeder sa silangan ng Bacolod. Tunog na tunog ang pangalan nyo Nuli sa mga sabungan. Kaya't naririto kami upang makakuha ng palahi sa inyo. Nabalitaan kasi naming magagaling daw ang mga manok mo. Nang marinig ito ni Nuli, napatingin naman siya kay Manong Duming at maya-maya pa, nagsilapitan naman sa kanila ang iba pang mga kasama nito. May dala itong mga manok. Nang siyang ipinagtaka nila Nuli, kadalasan kasi sa pumunta sa kanya para bibili, ay bibili lang talaga yun at walang dalang manok. Paglapit sa kanila ng 3 lalaking kasing edad lang ni Nuli at may binanggit ito. Sinabi nito
Kung talagang magaling ang mga palahi niya, susubukan nilang i-spar ang mga manok laban kila Noli na may tari. Subalit hindi ito nagustuhan ni Manong Duming at nagwika ng, Mga Ginoo, hindi nyo ba alam na bawal magtanghal ang pasabong dito kung wala kayong permiso sa punong baryo? wika dito ni Manong Duming sa mga bisita nilang tagabayan. Sinaway naman yun ng mga kasamahan nito dahil parang naghamon kasi yon at tila ba hindi rumispito. Subalit talagang makulit ang tatlong yon at sinabi nitong hindi naman daw malalaman. Kaya't kahit labag, pinatulan nila ang isa sa mga ito upang lalabanan yon. Dahan-dahang pumasok si Manong Duming doon sa kubo at alam naman ni Noli kung anong kunin nun. Pagkatapos nun, pinapili ni Noli ang mga yon sa kanyang mga manok kung saan ang natipuhan ng mga itlalabanan. Walang sabi-sabi, kaagad yung tumuro sa isang mga manok nila Noli nang siyang ikinainit nitong si Noli dahil ang itinuro ng mga ito ay ang nakalimang panalo na nila na ginagamit pa pang brugkak. Kaya't kaagad yung kinuha nila Noli at kinabita ng tari. Bale salpukan lang yon at walang pustahan. Nang bibitawan na ang dalawang manok, nasaksihan ng mga bisita nila Noli ang bagsik ng manok na kanilang nakikita. Pinatay ang kalabang manok doon sa manok nila Noli nang halos 5 segundo lang ang itinagal. Kaya't dahil sa nangyari, nagpupumilit ang ilan upang bayaran ang manok niya yon ng mataas na halaga dahil nalaman din nilang pang-anim na ang kanilang manok na napatay nito. Subalit tumanggi sila Noli at sinabi nilang hiram lang nila yon sa isang hasindero sa bayan. Walang ibang tinutukoy kundi sila Umar at Manong Mundo. Nang malaman ng mga ito na galing pala sa isang retired na doktor ang kanilang mga manok, may iilang naniwala sa kanya. Subalit ang iba naman, hindi kumbisido sa kanyang sinasabi. Kaya't ang nangyari, ang kanyang mga binigay doon ay ang lahi din ng mga manok na yon, na sa halos 11 din ang kanyang nabintang manok sa araw na yon. Paabang sa FAR 21 dahil mayroong mangyayaring kakaiba. Pasensya na kayo dahil medyo maikli lang ang video natin ngayon dahil kaka-out ko lang sa trabaho natin. Kaya pagod yung katawan ko at saka walang energy. Pansin nyo naman, di ba? Walang energy yung boses ko. Yun lang. Maraming salamat sa inyo mga ka-ermitanyo dahil umabot na tayo ng 20k subscriber. Maraming salamat talaga sa inyo mga ka-ermitanyo. Kung dili tungod sa inyo ha, hindi ko maabot ang pangarap kong ito na makaabot ng 20k subscriber. Ulitin ko mga ka-ermitanyo, gagawa tayo ng isang channel at doon natin i-upload ang kwento sa ermitanyong nagturo kay Manong Duming